Magandang araw, magandang umaga sa inyo pong lahat mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau. Ito rin po ang dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta. At gayon din, ito ang ikalawang pinakamatandang simbahan at parokya ng Pasay. Kumusta po? Welcome po sa isa na namang Lunes. Simula na naman ang atin pong paggawa. Ito po ang unang araw din ng buwan ng Marso. Isipin mo yan, no? At tayo po ay nasa Lunes ng ikalawang linggo, Monday of the second week of Lent. Ang ating pong pagbasa ay Luke chapter 6, verse 36 to verse 38. Ang ebanghelyo pong ito ay tinatawag ng ibang mga scholar ng Biblia na the shorter version of the Sermon on the Mount. No? Bahagi po yung gospel natin, Luke 6:36 to 38. Bahagi po niyan netong Luke 6:20 to 49. Na yun nga po, it is called the shorter version of the Sermon on the Mount. Kaya kahit na po ang pagbasay galing kay San Lucas, it sounds like the Gospel of Matthew. May konting diferensya lang po. Sa Gospel ni Matthew, ang sermon ay, sabi po ni Matthew, ibinigay sa ibabaw ng bundok. Kaya Sermon on the Mount. Itong Gospel of Luke, ang pagbasa ay nangyari sa kapatagan o plain. Kung titignan po ninyo ang Luke chapter 6 verse 17. Pero yung mga nagsusuri ng Bible, sabi po nila, hindi naman ito malaking diferensya sapagkat yung plain o kapatagan dito ay pwedeng mga hulugan ng plateau, isa pong patag na lugar sa taas ng bundok. Ang lahat ng sermon nito ng Panginoon, kung saan kinukuha po natin ang pagbasa ngayon, ay nagsimulang lahat sa isang pananalangin, magdamagang pananalangin ng Panginoon, na kung saan pagkatapos nun, pinili niya ang 12 at nagsimulang mangaral sa mga tao. So para bang sinasabi po sa atin, everything in our lives bilang mga tagasunod ng Panginoon, dapat magmula at pwedeng posible lang kung tayo po'y nakaugat sa pananalangin. Prayer becomes the root of everything. Everything is just an overflow of prayer. Ngayon, sa kanyang pagtuturo pagkatapos ng kanyang prayer vigil doon sa bundok, pinapakita po ng Panginoon na kung susunod tayo sa Kanya tulad ng 12, there is much to unlearn. Maraming bagay ang kailangan po nating muling matutunan. May mga bagay din na dapat sa ating gawi sa mundo ay i-unlearn natin. At ang emphasis ay hindi po yung paggawa, ang emphasis po ay attitudes. Attitudes. Sapagkat yung paggawa, lumilipas yan. Nagbabago yan.
Pero ang attitude, yan ay bahagi ng ating being. Attitude, bahagi ng ating pagkatao. At therefore, ito ang pagmumulan ng maraming bagay sa ating pong buhay. Dalawang prinsipyo ang dapat pong maging tagapagtakda, maging guide, maging takda, maging marka ng atin pong attitudes kung tayo po ay mabubuhay ng mga alagad. Una, kailangan ang unang principle sa lahat ng gawain natin ay the image of God in us. Tayo ay ginawa ng Diyos na kanyang kawangis, kanyang larawan. At ang Diyos ay merciful, maawain. And therefore, sa lahat po ng attitudes natin at gawain, there must be mercy. Yun po ang unang principle. Pero pangalawang principle, nature's law, yung batas ng kalikasan, sapagkat ang kalikasan ay galing sa Diyos. At ano yung batas ng kalikasan? We reap what we sow, and in the amount that we sow. Tayo po ay magkakaroon ng ani kung ano ang ating ipinunla, at sa dami din ng ating ipinunla. Yan po ang nature's law. So, God's image and nature's law. If we judge, we will be judged also. If we forgive, we will also be forgiven. In the measure that we measure, we will be measured. Ayan. No? So, yun po dapat yung maging basihan ng ating pag-aayos ng attitude natin. No? God's image, mercy, and nature's law. We reap what we sow. Mga kapatid, sa ating pagtutuloy-tuloy sa panahon ng Kwaresma, napakaganda po sigurong i-identify po natin bahagi ng ating examine of self. Ano ba yung mga attitudes na kailangan matutunan po nating i-unlearn? No? Isa-isang tabi. At tayo po ay matuto ng bagong attitude na galing sa image of God. No? What are the attitudes we have to unlearn? At siguro maganda, we pray and pray and pray over all of this during the season of Lent. Hingin po natin ang biyaya ng tunay na conversion sa ating pong buhay. Sana po nakatulong, naka-inspire itong atin uling pag-aaral sa Gospel for the Day sa pagkagising sa umaga. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong mga timeline at sa timeline ng inyong community, sa timeline ng inyong mga kaibigan. And let us continue to gather yung atin pong mga subscribers sa YouTube channel na Domi Guzman. At gayon din po sa Facebook page na ito o dili kaya sa Facebook page ng Pagkagising sa Umaga. Ayan, no? In the meantime, nais po natin na sa araw na ito, ating batiin at pagpalain ang mga virtual parishioners na nakilala po natin sa pilgrimage. Una na po dyan ang grupo ng Journeys of Faith Pilgrims ni Willie, Arlina at Luigi Onglao. Binabati rin natin ang kanilang staff na si Marites. Pagbati rin po sa spell group Sapphires and Sapphire Plus.
magkakaklase sa La Consolacion de Caloocan. Si Lynn Reyes Lupac, kasama po ang kanyang husband na si Romy, si Malu Recente, Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquibias, at Feli Quiambao. Yellow Group Plus, ayan. Grupo po ito ni na Attorney Grace Lara. Siyempre, binabati na rin po natin ang kanyang husband na si Jerry, si Attorney Jane San Benaventura, Doktora Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan, Nonoy Tan, si Bell at William D., si Rose Lee at Highland at Chrissy C., si Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok, at Mr. and Mrs. Mario Alingalan. Pagbati rin po sa pilgrims ng 2017, si Sister Marta, si Lisa Bruan, Mr. and Mrs. Bibo Waga, ang buong angkan ni na Jo Barameda, ang mag-asawang Rodriguez, at si Pinky Esguera. Pagbati rin po sa Journeys of Faith Pilgrims ng 2019, si Catherine at Tom Kane, si Father Divine Rabang, Nana Marie, Raymond and Tammy, si Mon at Lady Bird Pineda, Noel Mercy at Trish Paraso, Maricel Salapantan, Marisa at Mara Aboitis, Bernice, ang angkan po ni Jean Gloria, ang Nebungko Couple, si Gay Vasquez, si Emma at Leo Garcia, at gayon din po si Hernand at Luz Clemente. Pagbati po sa travel group ng Light Community, si Odette de Guzman, Susan Calalo, Dennis at Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie at Albert Strelia, Angie Machika, kasama na rin po sina Adora de Quito, Annalyn, Jean de Guzman at Delphine at May Heneta. Pagbati po at pagpapala sa travel group ni na Susan Limhoco at Ton Limhoco, Manny at Norsky Garcia, Efren Enriquez, Jeg Enriquez, Tess Enriquez, Evelyn Marcelo, Benji at Maan Lolim and family, si Mon at Rodora Obias, Michael at Mario Bonguy, Belen Behasa, Cecil Saavedra, Philip at Cora Castor. At syempre po, binabati natin ang mga pari na naging bahagi din po ng ating experience sa pilgrimage. Father Joy Tahonera sa Taiwan, ang magkakaklasing Recoletos, Fathers Joe Alves, Randy at Charlie, si Father Dante Venus, SBD, Father Steve Sabala, Father Bong Topino, at Father Dodo Torres mula po sa Diocese of Cubao. Ayan, no? So, sa pagsisimula po natin ng isang bagong linggo ng paggawa, bagong buwan ng Marso, ikalawang linggo ng Kwaresma. Pagpalain tayo, pagpalain. At tayo po naman ay magdasal ngayon, italaga po natin ang buong araw na ito. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and Jesus my God. Jesus and Mary, give me your holy blessings in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Blessings, pagpalain.